Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buong programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est
sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang pagpahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong Pilipinas. No? So muli, kami po'y nagpapasalamat sa mga sumusubaybay o nakikinig sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang konsumato, sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Reyam Bonanza, para may balita yung tungkol sa kaharian ng Diyos. So, bago ang lahat, ay nais muna po naming magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Reyam Bonanza. At sa amin pong 5 spiritual mothers. At gayon din po, nalubos po kaming gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, walang iba po, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, ang aming Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganoon din po sa 12 na tribo ng ating Amang Diyos. No? At sa 12 apostoles ng ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Reyam Bonanza, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region. Ang iba, Haring Edgar Palong. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ros Padillo Liguto. So mapagpalang oras, Ari at Reyna. At ganoon din po sa mga 70 prophets buong Pilipinas, sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok leaders, sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. So mapagpalang oras, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa buong puwersa ng The Kingdom of God, sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang mahal na Haring Pilimon Ondok Reyam. So sa gabing ito, mga kapatid, muli kami po'y muling magpapahayag sa plano ng Diyos tungkol sa kaharian sa daigdig na nandito po ang amin pong mga kapatid para bigyan ng mga patutuo o mga pagpapatunay tungkol sa plano ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos dito po sa bansa natin, Pilipinas. Nandito po ang ating mga kapatid. Ang una, ang ating Haring Nicomedes Ramon. Pangalawa, ang ating Haring Gerson del Rosario.
Pangatlo, ang ating prinsipe, Reggie Pagumpan. At ang ating haring Roger Pagumpan. At prinsipe JB Sales. At ang aking ina po, walang iba, Reyna Merlita Balpasa. At ako po naman ang inyong lingkod, Haring Ruben Balpasa. So sa gabing ito, kami po ay magla-live dito po sa Poblacion Sur, bayan ng Mandela, Quirino. Para may bahagi po namin yung plano ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan, na walang ibang plano ang Diyos kundi magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya gagamit muli po tayo ng mga diagram para mas higit po natin maunawahan yung plano ng Diyos sa buhay. No? Na ito po yung mga binigay po ng aming mahal na dakilang guro para maisigaw o maipangaral ang tungkol sa kaharian sa sanglibutan at bigyan ng patutuo sa lahat ng mga bansa para sa gayon ay darating na ang wakas. No? Sapagkat meron talagang wawakasin ang Diyos. Kaya sa gabing ito ay amin pong patutunayan na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya meron pong mga 13 binigay ng aming mahal na dakilang na pagpapatunay sa loob ng kaharian. Maliban sa 13, marami pang no? Kaya ang unahin po natin na siyang magpatunay o magpahayag sa buong katotohanan tungkol sa kaharian. Walang iba ang aking ina po dito sa bayan ng Mandela na kami po'y nagpapahayag at nagsisigaw. At talagang aming pinabalik yung mabubuting sapagkat ito yung kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondo. Kaya walang iba po na siyang magpapatunay ang aking ina, Reyna Merlita Balpasa. Salamat, Hari. So, mapagpalang ulan sa ating lahat sa loob ng kaharian ng Diyos, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bago ako magpatuloy ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Pastor of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Ondo Reyang Bonanza. Ganon din sa mga five spiritual mothers. Lubos akong gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe, Prince Ratiwan Reyang Bonanza, na siya ang President ng Royal Alpha Omega Training Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Reyang Bonanza, na siya ang President ng the Philippine Ministerium Development and Management Corporation, at sa mga 12 tribes, 12 apostles, na pinakikilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligoto, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligoto. Magandang gabi Hari at Reyna. Ganon din sa mga 70 prophets, mga municipal barangay down to Puro leader. Ganon din sa mga prinsipe at prinsesa. So, mapagpalang oras sa ating lahat. So, ngayon mga kapatid, nandito kami para muli kaming mag-live dito sa bayan ng Mandela,
dito sa Region 2, dito sa Poblacion Sur, Magdela, Quirino. So, ngayon mga kapatid, muli naming ibalita sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos na ito ang aming inulit-ulit na ipahayag o ibalita sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos na ito ay papatunayan namin na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansang nagkakabunga para maunawaan natin mabuti ay gumamit tayo ng blackboard para mas higit na maunawaan natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ganito mga kapatid, ayon sa unang pagpapatunay, ayon sa banal na kasulatan, para malaman natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Isang bansa. So, ayon sa banal na kasulatan sa Henesis 25:26 hanggang 23 hanggang 26. So, ganito po ang sinabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay, bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay, bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. Punto. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Rebeka ay nagbuntis ng 2 bansa. So, kung literal na babae si Rebeka, pwede bang magbuntis ng 2 bansa, mga kapatid? Hindi. Sapagkat si Rebeka, ito ay ginamit ng Diyos na parabol o talinghagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So si Rebeka ay siyang daigdig, mga kapatid. Daigdig. So, si Rebeka, kung literal na babae, kung manganganak, ang tanong, ano ang partira? Sapagkat, 2 bansa man ang kanyang ipapanganak. So, kung literal na babae ang manganganak, ang partira ay doktor, mga kapatid. 2 bansa man ang kanyang ipapanganak, si Ina Rebeka, ay kailangan din na bansa ang kanyang partira. So, ang ginamit ng Diyos na partira
ay walang iba ang bansang Spain. Bansang Spain. So, dito sa bansang Spain, mayroon dalawang tao para mag-discovery. Walang iba kundi si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. So, si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes, sila ang naglakbay patungong malayong hilaga. At nakarating sila noong October 12, 1492. So, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. So, ang tanong, sino si Esau? Kung babasahin natin sa Genesis 36:8, So ayon sa Genesis 36:8, at tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. so yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Esau ay tumahan sa bundok Seir, na si Esau ay siyang Edom. Siyang Edom. So, ang tanong, sino itong Edom, mga kapatid? So, kung titignan natin sa encyclopedia o sa world map, ang Edom ay siyang bansang Amerika. Bansang Amerika. So, ito ang unang anak ni Rebecca na si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. Ito ang lumabas noong October 12, 1492. So, balikan natin ang mga discovery na si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes, na patuloy silang naglakbay patungong malayong silangan. At nakarating sila noong March 16. March 16, 1521. So, nakarating sila dito sa malayong silangan noong March 16, 1521. At nakarating sila dito sa isang isla na wala pang pangalan. So, balikan natin ang pangalawang anak ni Rebecca, na si Jacob. Sino si Jacob? Ayon sa banal na kasulatan sa Genesis 32:28. So, ano ang sinabi? So, ganito mababasa ayon sa Genesis 32:28. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, na hindi na tatawagin Jacob, kundi Israel. So, ito ang pangalawang anak ni Rebecca. So, balikan natin ang mga dalawang discovery na si Christopher
Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes at nakarating sila dito sa isang isla na wala pang pangalan. So, sa mga discovery ay bumalik sila sa bansa Spain para ibalita sa hari na mayroon silang nakita na isang isla na wala pang pangalan. Na ang hari dito ay walang iba kundi si King Philip II. So, ang sabi ng hari doon sa bansang Spain ay bumalik kayo at bigyan nyo ng pangalan at isunod nyo sa aking pangalan. So, bumalik sila dito sa isla na wala pang pangalan at binigyan nila ang pangalan na ang isla na yon ay pinangalan ng Pilipinas. Sapagkat ang pangalan ng hari dito sa bansang Spain ay Philip, kaya Pilipinas. So, yan po ang pinangalan ng Pilipinas, yung isla na wala pang pangalan. So, pagkatapos ng 2 taon, sa taong 1523, dito isinigaw ni King Humabon at Lapu-Lapu na Philippines is a Christian country. Philippines is a Christian country. Na binautismuhan pa ni Father Pedro Valderrama na Philippines is a Christian country noong April 14, 1523. Philippines is a Christian country. So, yan po ang naganap dito sa bansang Pilipinas. So, para higit na maunawaan natin ayon sa bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. So, ganito ang hanay, mga kapatid. Sa taong 1945, ano ang naganap dito sa taong 1945? Ito yung World War II, mga kapatid. World War II. Pangalawang digmaan na ang bansang Japan ay dinigman niya ang bansang Pilipinas. Kaya So ang unang anak ni Rebecca ay si Esau ay siyang Edom at sa bansang Amerika. At pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob na siyang Israel na siyang bansang Pilipinas, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay, sapagkat ang kanyang mga armas nila ay malalakas. So, bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay, sapagkat ang mga kutis nila kung maarawan ay talagang mamula-mula. So,
Bakit mabalahibo? Ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay, mga kapatid, sapagkat makita ang kanyang pangangatawan na mabalahibo. So, ang tanong, ang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Tunay. So, ganito ang hanay, mga kapatid. Ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi kusang niyang tinulungan ang bansang Pilipinas, mga kapatid. So, sa taong 1946, ay ano ang naganap dito sa taong 1946? So, ang bansa nating Pilipinas ay malaya na sa taong 1946, kaya tinawag na America-Philippine Friendship Day. So, yan po ang naganap dito sa bansang Pilipinas. Ito ang ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, dalawang bansa ang ginamit ng Diyos para malaman natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid. Ito ang unang discovery kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro na siya ang nagbigay sa amin ng kaalaman kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, at ganun din nagpapasalamat ako sa inyo, mga kapatid, na nakikinig dito sa programang The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est. So, ito ang isang pagpapatunay namin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, na ito ay binigay sa amin ng aming mahal na guro. Ang pagkaalam o binigay sa amin para malaman namin ang buong katotohanan ayon sa aming mahal na guro, mahal na rin Filimon Ondok Reyam Hunasa. So, maraming salamat at nagpapasalamat din ako sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Hunasa, at sa aming Haring Adolfo B. Reyam Hunasa, at sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligoto. So, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin na
Ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu,